So welcome back for another video. In this video, I am going to share with you guys on how I get approved dito sa Bilis ko. But FYI, no, alam naman natin sa Bilis is a very legit loan app and a very recommended loan app. Wala tayong masabi sa customer service ni Bilis. Kanyang loan offer and gano'n talaga ka-legit si Bilis when it comes to cash loan to product loan. And then meron po siyang mga pa-top up like Lazada top up. Top up to e-wallet na balita ko wala na siyang charge. So ang ganda talaga ni Bilis ngayon. Actually, pa-improve siya ng pa-improve. I have a lot of video regarding my Bilis journey na and then i-share ko yan sa inyo. And then na-mention ko nga po doon nung apply ako on my first time na nag-apply po ako sa Bilis, no. The first time yun na wala po akong sinasubmit na proof of income and then wala rin po akong sinasubmit na proof of billing. 1 year mahigit pa lang po ako dito sa Bilis, no. From 500 pesos naging 44,000 na po. Currently ang offer po ni Bilis sa akin. So grabe, no. From 500 pesos ganun po siya kataas. So ang maximum credit limit po na pwede pong i-offer sa atin ni Bilis po is 50,000 pesos. So hindi ko po kasi ginagalaw pa yung aking credit limit dito, hindi ko pa siya ina-avail. Kaya hindi ko pa po na-reach yung maximum credit limit. So far malaki na nga to eh, mataas na rin to, diba? So anyway, sa video na ito, i-share ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung aking application process once again, no? I-share ko yan sa inyo. And sa mga wala pang Bilis account dito and gusto i-try si Bilis, at least may idea kayo paano na nga ba mag-apply kay Bilis ngayon, ano? And then paano kapag na-reject tayo, bakit na-auto-reject tayo? Kasi sa experience naman ng husband ko, ganun siya. Auto-reject siya, nare-reject siya. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin siya na-approve kay Bilis kahit wala naman siyang any cases. So, don't worry, i-share ko po yan sa inyo step by step. So, open lang natin yung Bilis app, no? So, anyways, Bilis app is downloadable po both sa App Store tsaka sa Play Store. We can really easily download the app talaga. So, anyways, after downloading po, no, open natin yung Bilis app and then po, get started tayo and then ito po agad yung bubungad sa atin. So, meron dito ang loan calculator po si Bilis. Kung gusto natin mag-simulate muna and then huwag kayong malilito dito kasi yun lang naman ay ano lang to, proposal lang to, loan calculator sample lang po ito. And then meron nga daw po siyang installment na 4 months, 6 months, 12 months, tsaka 24 months. So huwag kayong malilito dyan sa down payment ha, kasi si Bilis kasi hindi lang kasi siya good for cash loan. May buy now, pay later din po siya, may product loan din po siya. Kaya nga po, minsan meron din talaga nire-require na down payment. But anyways, huwag nyo nang pansinin yan kasi loan simulation lang naman yan. So ngayon kung may account tayo, click natin itong login. Ngayon kung wala naman tayong account, of course, sign up tayo. Click natin itong si sign up. And then po, nagre-require po sila ng email address natin and mobile phone number natin. And then kapag na-fill upan po natin yan, click lang natin itong privacy policy and terms and condition nila. And then click natin itong sign up. And then magsasend po sila sa atin ng verification code through SMS po. Then kapag na-receive po natin yan, i-enter lang po natin and then next tayo. And then sa next step po, magkakaroon din po sila ng email verification. So magsasend sila ng code sa ating email. Kailangan po active talaga yung email na nilagay natin. And then po, enter natin kapag na-receive na natin and then next tayo. And then after that po, we need to create a password. Lagay po dito na we need also to have a 4-digit PIN for the fingerprint ID. So, pili lang tayo. Ako 4-digit PIN na lang din. And then after that po, so next tayo. And then ito na po yung pinaka-dashboard po ni Bilis mismo. So, nakalagay po dito, your account is created. So, I need to activate daw this account, of course, para makita natin yung offer natin. So, anyways, nakalagay dito, activate your Bilis account by providing registration details, government-issued ID, clear and visible selfie. So, yun naman yung mga basic na nire-require nila. Click natin tong activate. Next step po, which is the data disclosure and consent. So, kailan daw po natin i-allow to access tong photos, location, calendar, contacts, and application para makapag-proceed po tayo. Of course, accept natin. Then after that po, step 1 of the application process na po tayo, which is they need our personal data or personal info, which includes our name, date of birth, marital status, nationality, and then after that po, continue tayo. And then so step 2 po of application process po is nagre-require po sila ng current residential address. Of course, our addresses to and basic na lang natin fill upan to. And then so step 3 po, nagre-require sila ng character reference. Dalawa po yung nire-require nila, isang family and then isang colleague or friend po. And then dito po sa baba nakalagay po na dapat to i-inform natin yung reference number natin kasi possible po kukontakin nila yon for credit application and then for loan collection purposes also. For example, if hindi daw tayo matawag o hindi daw tayo ma-reach, yun naman din talaga basically ang purpose po ng character reference. So anyways, after filling up, click natin itong continue. And then sa step 4 po, nagre-require po sila ng ating ID information, of course. Ito po yung tinatanggap nila na ID po, national ID, passport, driver's license, saka image. So yung apat po na ito. Then after choosing an ID po, no, is the ID number. Then after that po, click natin itong take a photo. And then, pipicture po natin yung ID natin, front and
open back, and then isubmit lang po natin. And then sa next step po is the selfie verification. So click lang po natin tong take a selfie, and then of course mag-selfie tayo dyan. And then after that po, ito po yung next step. So nakalagay po dito, tell us about your income. Yung ating source of income po, kung from employment ba, from remittance ba, from freelancing ba, or from our business. So pipili lang tayo kung saan tayo nakapaloob dito. Kapag employment po yung pinili natin, nagre-require po sila ng latest payslip po. Kapag remittance naman po, nagre-require po sila ng bank statements or remittance slips po. Kapag freelance po, basically, nagre-require din sila ng bank statements or proof of income or other proof of income po na related po sa pagka-freelance po natin, na pagka-freelancer po natin, no? And then, lastly po sa business. Dito sa business po, nagre-require sila ng bank statements, yung mga ganun po. Then, so, mostly bank statements, ano. So, anyways, no, yung application ko noon po is nag-e-end siya dito. So, nung pinili ko po yung freelance po, no, automatically po, ito agad yung lumabas. So, ganyan na ganyan po, nag-direct siya sa dashboard, and then nakita ko, may 500 pesos po akong offer kay Bilis. Ganun siya kadali. As in, ganito po talaga na experience ko kay Bilis, which is I really lucky talaga that time. Kasi nga po, parang isa ko sa pinagpalo that time no, na hindi na nanghihingi si Bilis sa akin ng under proof of income or proof of billing ba. But anyways, no, to complete the application process, no. So, yun yung experience ko dito ako nagtapos sa application ko sa Bilis. Pero sa case po ng husband ko po, no, talagang complete application process po siya. Hindi po nagtatapos dito. Ipapakita ko sa inyo. Once po click po natin tong freelance, no. So, sa kanya po, no, once na-click niya yung freelance, ito po yung next step niya. So, maglalagay siya ng freelance details, industry, employer, job title, freelancing scenes, ganyan, work email, gross monthly income, tsaka payment frequency. And then, kapag na-fill upan niya po yan, no, continue lang din. So, these are the requirements po, no, para valid po yung document po na ina-upload natin, yung ating proof of billing po na ina-upload. So, nakalagay po dito, must be within the last 3 months daw po. So, I advise pa rin, yung latest talaga yung ibigay nyo. Para katwa na fresh, diba? So, pipili tayo dyan. Kung ano yung gusto natin proof of billing po na isa-submit. Then, after that po, mag-upload na po tayo from our gallery po, no, or pwede po natin picturean real-time yung ating billing or proof of billing. So, after that po, no, submit natin. Ito is the last step na ito, which is the proof of income po. So, nagre-require po sila ng not older than 1 month daw po, and then dapat fully visible. So, ito po yung mga proof of income na kailangan po nila, no. So, itong mga to. So, dun po sa source of income po kanina, no. So, kinli ko yung freelancer po. Kaya ito po yung lumabas. Iba-iba po kasi yung lalabas. Depende yun sa choice natin as source of our income. So, kapag pinili po natin yung freelance, ito po dapat yung proof of income po na kailangan nila. So, ngayon, kung wala dito sa nabanggit, click lang natin yung address kung sakali, no. And then, sa next step po, picture na natin or i-upload natin yung photo of proof of income po natin. Then, after that po, ito na yung final step. Nakalagay dito, we are reviewing your application. So, sa case ng husband ko, no, agad-agad po mag-notify, magte-text po sa kanya si Bilis, sa email or sa text messages. And then dito rin po sa dashboard, nakalagay dito agad-agad nung pumunta na siya ng dashboard, nakalagay po agad, we are sorry, we cannot approve your application right now. You can try and apply again. So, ayan po. So, it means po, rejected po ito. Actually, hindi lang talaga siya isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Ang daming beses na rin siyang nag-try naman na mag-re-apply, talagang ganun, or auto-reject siya. Hindi ko alam kung siya lang ba yung may ganun. Anyways, comment down below, no, sa experience niya regarding Bilis sa mga paulit-ulit na reject, and then finally na-approve kayo. Ano yung mga ginawa nyo? Ano yung mga techniques nyo? Ano yung mga tips na ma-share nyo sa mga laging nare-reject, and then finally na-approve kayo? So, kumusta yung experience? You can comment down below po para aware din yung iba nating viewers. So, well, yun lang yung talaga yung application process kay Bilis. Actually, madali lang sana siyang sundan, no, kung meron lang tayong requirements na hinihingi nila. So, as far as I know, no, hindi naman na daw mahigpit si Bilis ngayon. Kahit nga daw student ka lang or housewife ka man, taong bahay ka lang, or kahit tambay ka lang nga, basta may proof of income ka. Yung iba screenshot lang ng mga Gcash history, Maya history, yung mga ganun. So, any proof of income po, of course, under your name dapat. So, marami na daw pong na-approve dito. Kahit po mga walang work, no, and then meron lang po kayong mga transaction, no, may mga PayPal transaction kayo dyan, like Gcash transaction nga. So, pwede na daw yun. So, try nyo po yung mga ganun. Baka din ma-approvahan kayo. So, anyway, share ko lang daw. Yung husband ko kasi, paulit-ulit siya na-reject dito. Auto-rejection talaga. Siyang ginawa niya. Nag-create siya ng bago niyang account sa Bilis. Ibang ID po yung ginamit niya. Of course, details niya pa rin, no. Nade-detect din po pala ni Bilis yun. Kasi sa dulo ng application niya, mag-notify si Bilis na it seems like meron na daw siyang account sa kanila. Yun. Kailangan niya lang daw i-sign in ulit yun, yung mga ganun po. So, madedetect at madedetect pala talaga yun. So, I don't know lang bakit hindi siya ma-approve kay Bilis talaga. Ito din yung pinagtataka ko. Kasi sa aming dalawa po, siya yung mas mataas yung credit score sa amin. Anyways, so, try and try lang tayo dito hanggat nakalagay dyan re-apply and pwede tayo mag-apply. So, pwede pa rin natin i-try until ma-approvehan tayo dito. Sa Bilis application kasi pasortehan lang talaga to dito. Actually, tulad sa akin, nakaswerte
dati ako, hindi ako hinihingan ng proof of billing, proof of income, agad-agad, gano'n. Doon nagsimula ako sa 500 pesos, but look at me now, diba? 44,000 na yung na-reach ko or credit limit ko dito. So, sa 500 pesos lang nag-start. So, yun. Yung iba nga, first try pa lang, 4,000, 6,000 na yung credit limit nila. So, sana all, diba? So, anyways, iba-iba naman tayo dito ng journey. And then, yun nga, lagi naman ako nag-share sa inyo regarding my bill is ganaps, no? And isinishare ko sa inyo yung knowledge ko lang diyan based on my experience here. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!